Pagkatapos ng interview ko doon sa kabilang bahay, tinawag naman nila ako dito para i-vlog daw tong ginawa nila. Medyo mahal-mahal talaga ang bayad nito sa akin dahil kailangan ko tong i-promote. So guys, sa mga hindi nakakaalam nito, ganito talaga ang buhay dito sa bukid. Lalo na pag may tinatago kang binhi. At sabi ko kay ante, dito ako kakain kasi may dala naman akong manok, sa'yo na ang bigas. O, pakita mo yung manok natin, babe. Ganito lang ang ginagawa namin dito sa bukid guys. Pag mayroon kaming palay, kailangan mo siyang ganyan-ganyanin para mawala yung balat niya. Hindi ko alam kung ano yan sa Tagalog. I-search nyo na lang. Sa amin kasi lubok-lubok yan. May dumaan pang lasing. Hindi talaga siya madali matapos guys kasi ito yung tinatawag nilang red rice. Dinurado for short. Matagal kasi matanggal ang balat ng palay na ito. Hindi katulad ng ibang palay. Kaya nga in-interview ko naman si ante kung ano yung masasabi niya sa akin. At ang sagot ni ante, pag nagkatuluyan kayo ng anak ko noon, ikaw sana naging manugang ko ngayon. Hala, hindi. So, joke lang yan guys. Baka mamaya tutuhanin nyo ha. Kaya na guys, kailangan natin ipagpatuloy itong ginagawa natin. Sa mga ganitong trabaho talaga guys, sanay na sanay talaga ako dito. Mas masaya ang maglubok-lubok guys pag dalawa kayo. Yung hinahawakan ko, may dalawang ganyan, maghabulan kayo dyan sa lusong. Tawang-tawa yung mga kasama ko dahil hindi nila gets yung sinasabi ko. Hayaan nyo sa susunod, ipakita ko sa inyo kung paano maglubok-lubok ng dalawang kahoy. Ganito pala ang proseso guys para magkaroon ka ng bigas. 3 step pa ang pwede mong gawin dyan bago siya lutuin. Itong ginawa ni ante ngayon, first step pa lang ito siya kaya matagal-tagal pa to siya bago matapos. Pasensya na talaga kayo guys, hindi ko talaga alam kung anong Tagalog nito. Mag-iwan na lang kayo ng comment dyan sa ibaba.